Akala ko, ordinaryong road trip lang ito. Pero habang tumatagal, para akong napasok sa isang pelikula. Anong mangyayari kung mag-drive ka sa isang pinakamagandang road loops ng Pilipinas nang walang eksaktong plano kung ano ang madidiscover mo? This is not just a trip from Suyo, Ilocos Sur to Tabuk City. Isa itong paglalakbay sa puso ng Cordillera. Sa biyaheng ito, makakakita tayo ng mga waterfalls na katabi lang ng highway. Mga bundok na mismong inukit para makadaan ang kalsada. Hagdan-hagdang palayan na parang obra maestra. Isang kuweba na may ilog sa loob at isang hindi inaasahang reunion sa gitna ng kabundukan. At ang pinakamagandang bahagi, di ko man na-video ang lahat, pero baka yon ang pinakamagandang bahagi ng aking adventure. Good morning mga ka-travels. Welcome back to Jim Travels. Ngayong araw, samahan niyo akong tahakin ng isa sa mga pinaka-underrated scenic road trips sa buong Northern Luzon. Nagsimula na ang lahat dito sa Suyo, Ilocos Sur habang paakyat tayo ng Cervantes. Akala mong ordinaryong mountain road lang. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas, sunod-sunod na ang waterfalls na makikita mo sa tabi mismo ng highway. Hindi mo kailangang mag-trek. Hindi mo kailangang mapagod. Nature ang mismong lalapit sa iyo. Makikita na rin natin ang mga signages papuntang Sagada. Ito na sana ang daanan, papunta sa isang pinakasikat na tourist spot sa Pilipinas. Pero ngayong biyahe, hindi muna tayo doon. Mas gusto nating tahakin ang rutang hindi pa gaanong dinadaanan. Direksyon, Bontoc. Habang binabaybay natin ang highway, bigla na lang lilitaw ang isang napakalaking bundok na tila hinati sa gitna. Parang cave, pero highway pala. Isa ito sa mga paborito kong bahagi ng Cordillera. Hindi lang dahil kakaiba, kundi dahil pinapakita nito kung hanggang saan ang kayang gawin ng tao na hindi lang sinisira ang kagandahan ng kalikasan. At habang nagpapatuloy ang biyahe, mas lalo pang gumaganda ang tanawin hanggang sa marating natin ang unang major stop, ang Annabel Rice Terraces. Napakatahimik, napakapresko, at sa bawat hagdan ng palayan, parang kwento ng sipag ng bawat pamilyang naninirahan. Maya-maya, sumilip din tayo sa ibang anggulo ng Betwagan. Mas konti ang turista, mas tahimik, pero hindi nagpapahuli sa ganda. Betwagan National High School, o yun. So yun yung pangalan ng kanilang barangay siguro. So ayun yung Annabel Rice Terraces doon, nag-shoot tayo doon. At yung bahay na maraming community. And then yung shoot natin, nando doon yung mga rice terraces na yon. Kabila pala niya, mayroon pa ring rice terraces. At sa bundok na to, ayun, ang dami pa ring rice terraces doon, no? Yun. So I'm not sure kung rice yun or veggies. Tapos sa baba niya, ayan, kamukha rin nung nasa Annabel Rice Terraces. I'm not sure kung Annabel area pa rin ito. Pagkatapos nito, bumiyahe na tayo papuntang Tabuk City. At dito nangyari ang hindi ko talaga inaasahan. Sa isang restaurant sa Tinglayan, nagkasalubong kami ng malaking grupo ng big biker na galing pa sa Pangasinan. Mga kakilala ko pala. Talagang maliit ang mundo ng mga mahilig bumiyahe. Nagkaroon kami ng pagkakataong magkumustahan habang sabay na nanananghalian. Isa yung simpleng tagpo, pero yun ang mga alaalang hindi ko kayang planuhin. Nagpalipas ako ng ilang araw sa Tabuk City para sa aking church liturgical mural design project. Pero ang adventure hindi pa tapos. Sa halip na bumalik sa parehong ruta, pinili kong umuwi sa mas mahabang daan, via Abra. Mas mahaba, mas maraming kurbada, mas kaunting sasakyan, pero mas maraming kwentong naghihintay. At doon ko nakita ang ilan sa pinakamagagandang mountain roads na dadaanan ko.
Paano kung sabihin kong may isang village sa Kalinga na parang huminto ang oras? First municipal ng Tabuk, doon yung St. Joseph na to, Apo. 1926 yung sinabi ng mga 1920. Ang tagal, no? Ay, pati itong mga bahay dito, mga luma talaga to, 1920s. Opo, sir. May pari dyan, sa dyan. Oo, meron sir. Parokya ba to? Prop yan sir. Yan yung kauna-unahang simbahan dito sa Cordillera. Yung pinakamalaking convent, Dual Cordillera noon. Dito nagsimula yung munisipyo, lahat-lahat. Dito nagmula yung mga politician, yung mga politiko. Dito sa Kalinga, dito nagmula. Sila yung kauna-unahang leader dito sa... Alam mo sir, itong simbahan na to, yung Lindemans family na royal doon sa Belgium. Pinunta dito yung mga altar. Ito ang Naneng Heritage Village, isang tahimik na pamayanan kung saan bawat lumang bahay ay may kwentong higit pa sa isang siglo na isinasabuhay. Habang nagbabago ang mundo dito, buhay pa rin ang kasaysayan. At sa puso ng village na to matatagpuan ang St. Joseph Parish Church, ang pinakamatandang simbahan sa Tabuk, Kalinga. Halos isang siglo na itong nakatayo, tahimik na saksi sa pananampalataya, kultura at mga henerasyong dumaan sa lugar na ito. Hindi lang ito tungkol sa mga lumang bahay o sinaunang simbahan. Ang Naneng Heritage Village ay isang buhay na alaala ng Kalinga, kung saan bawat kalsada, bawat pader, at bawat ngiti ay may kwentong hindi mababasa sa libro, kundi mararanasan mo mismo. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang isa sa pinaka-nakakahangang historical treasures ng Kalinga. Una itong itinayo noong 1927 ng mga Belgian missionaries. At makalipas ang ilang taon, inilipat ito sa kasalukuyang lokasyon nito noong 1931. Halos isang siglo itong nakatayo. Tahimik na saksi sa pananampalataya ng mga taga-Kalinga. Hanggang ngayon, nananatili ito sa pinakamahalagang simbolo ng pananampalatayang Katoliko at heritage ng lalawigan. So here's the history of Naneng in pictures. In memoriam, Reverend Father Leon Lindeman, CICM. So siya yung pinakaunang missionary dito, 1971. May mga bundok na paulit-ulit na inukit para makadaan ang highway. May mga viewpoint na gusto mong titigan ng ilang minuto. At sa isang paghinto, may natuklasan pa akong kuweba. Parang kuweba, lapitan natin. Hindi no, ang linis sa pagkagawa. Yun o, yung sound natin dito nag-echo. Sound check, mic test. What attracted me to this rock areas to? Yung highway niya, para siyang pinaunang span made na street. Bumulaga sa akin to parang kuweba. Yun o, parang may falls. Lapitan natin yung parang falls. Para bridge pala siya. And then the falls is nandito sa ilalim ng bato na to. Yun o. Nasa ilalim ng kuweba. Kita natin doon to. May falls sa ilalim ng kuweba. Ayan o. Lamig dito, lamig. Tumikikat sa halaw doon. So, pag natin mo magano, may hindi mo salamat. Malakas siguro ito basta gulan. Ito yung tulay niya na parang sinaong na. Balik na tayo dun sa kuwebang isa. Ayun, kitang-kita yung sasakyan natin dun. Yung tulay. Yan. Hindi malamig dito kasi parang may drizzle siya, itong kuweba. Pumapatak yung malamig na patak. Akala ko ordinaryong cave lang. Pero pagpasok ko,
may umaagos palang ilog sa loob. Hindi ko yun inaasahan. At yun ang pinakamagandang bahagi ng road trips. Hindi lahat ng adventure nakikita sa Google Maps. So along the way lang to, if you're from Kalinga, madadaanan nyo to going to Abra. Along the highway lang. Marami sa pinakamagagandang tanawin, hindi ko na rin na video. Pinili ko na lang silang namnamin. Because not every beautiful moment needs a camera. Some memories are meant to stay in the heart. Wait! May waterfalls pala dito. At literal na katabi lang ng highway. Akala ko, ordinary mountain road lang ang Kalinga-Abra Road. Pero ilang minuto pa lang, biglang may waterfalls. Walang entrance, walang mahabang trekking, walang pila. Isang liko lang, tapos eto na. Pero ang mas hindi ko inaasahan, hindi pala ito ang pinakamagandang parte ng biyahe. Dahil habang papalayo ako, mas lalo pang gumaganda ang Cordillera. At sa dulo ng road na ito, parang maiintindihan mo kung bakit maraming riders at travelers ang paulit-ulit na bumabalik dito. There's a falls up there. Ayun o. Mas malakas ng pagulan. Oo nga, ayun o. Falls talaga siya. Ang taas. May mga pupunta kaya sa falls na yan? Wala kasing imbakan ng tubig niya dyan sa baba niya. Lahat kaming lokal. Kasi doon yung tourist spot sa amin. Yung tourist spot ng Kalinga, isa kami doon. Ang sinasabi mo itong sa unahan pa o yung nadaanan? Hindi doon sa dadaanan mo, doon sa amin, sa Balbalasang. Pero along the highway, makikita na yung mga tourist spot na yan? Hindi. Oo. Makikita rin. So, Doon kasi nagkakamping yung mga tao pag so tuwing pwede summer. Kasi kami lang yung weather na malamig pag summer. Dito sa Kalinga. mataas pa rin yung sa inyo. Mm-mm. Welcome back to Jim Travels. Kung mahilig tayong maghanap ng mga lugar na hindi pa masyado napapansin at ngayong araw, kasama ito sa ginagawa kong buong Cordillera Loop. Pero sa totoo lang, kahit alisin mo ang part na ito sa buong loop, deserve niya magkaroon ng sariling episode because this road is simply beautiful. Yan yung gusto ko, yung parang flawless na green. Parang green grass of New Zealand. Oh, may falls sa kaliwa. Ma'am, pagka-video mo itong sa kaliwa ko. Ito. Pagka-video mo sa kaliwa. Ayan. There's a falls along the way. Ayan. Oh, look. There's a falls along the way. They call it Banao Protected Landscape. Falls along the way. Yun na. Natutuwa yung lumilipad-lipad sa atin yung yan yung butterfly na yellow. Yun o. Saan nga pupunta butterfly? Tuwa siya o. Lalaro siya o. Papakita sa camera. Sige. Imagine yung nature dito sa inyo, nasa highway lang. Ay, madam, anong pangalan mo pala, madam? Joy, sir. Joy. Oo. Si Ma'am Joy, nurse siya by profession. Tama po ba? Oo. Yun. Siya ngayon na naging tourist guide natin at taga-video. Yung ganda. Yes! Ang ganda ng opening ng highway. Oh. Ang ganda ng reveal na, di ba? Unti-unti nag-reveal. Ganda kasi ng araw din. Sakto no? Mm-mm. Sakto yung araw ko. Gano'n makulimlim pag ulan. Grabe dito, ganda. Balbalan. Kwento ko nga sa kanila yan, sa mga travel vloggers. Para ma-appreciate nila itong Balbalan. Para dayuhin nila kayo. Dinadayo na doon. Sa amin yung na-promote na number 1 na tourism village ng Cordillera. Yung Balbalasang.
Nung last, nanalo siya sa entire Cordillera. Tourism Village? Ano pong maganda doon sa Tourism Village na makikita? Mga bahay po? Oh, doon kasi nakikita yung mga lumang school. Yung made of bricks. Doon ka ba papunta ngayon? Hindi, doon sa sitio ako. Doon sa Salpan. Doon sa main barangay. Pero yung sinasabi mong village na yun, madadaanan ko yan? Oh, Ay, ganda. Mga bundok ko. Salit-salit. Worth it talaga ang mabagal na biyahe. Kapag mabagal ka, mas marami kang nakikita, mas marami kang na-appreciate, mas marami kang nadidiskubre. After enjoying the waterfalls, it's time to continue. At dito na talaga nagsimula ang magic ng Kalinga-Abra Road. Habang tumatakbo ang sasakyan, parang walang katapusang kabundukan ang bumubungad. Hindi siya yung isang bundok lang. Layer after layer. The view. Wave after wave. Parang green ocean. At bawat liko, iba na naman ang tanawin. Town of Balbalan. And then barangay. Sasakan. Sasekan. So, ang tribe pala dito ay Banao. Banao. Mm-mm. Banao. B-A-N-A-O. Banao. At ito ay pinakamabait na tribe sa Balbalan. Bakit pinakamabait? Wala kaming issue sa mga tribal war, mga gano'n. Wala kaming issue mga mabibigat na naririnig mo sa balita. Ba't Kalinga ba Tsaka yun? mga strong community kami. Kalinga ba yung involved sa mga ganenta, yung mga tribal war dati? Oo, kasi yung may yung Kalinga kasi composed ng upper and lower Kalinga. Pero ngayon kasi lagi nung as the years na nagmo-move, na-educate naman yung mga tao. Okay. Oh, reveal! Mukhang maganda dyan, malalim sa kanan. The reveal. May mga pagkakataon na gusto mo na lang huminto. Hindi dahil pagod ka, kundi dahil gusto mong titigan lang. Yung tipong kahit walang ginagawa, sapat na ang view. Reveal. Isa ito sa mga dahilan kung bakit favorite ito ng mga riders. The twist is, hindi boring, hindi straight. Every corner, may bagong scenery. Every turn, may bagong bundok. And every climb, mas tumalawak ang view. Pero kahit gaano kaganda ang twisties, always remember, hindi ito racetrack. Enjoy the ride. Respect the road. Respect the mountains. Yung kulay black. Ganda ng kahoy na yan. Black yung trunk. Yan yung century tree. Pag mga ganyan, mga lumang kahoy na yung mga lumang pine trees. Isa sa mga interesting na mapapansin dito, yung mga bundok na tila hiniwa para makagawa ng highway. Napakalaking engineering challenge. Napakamahal ng investment na to. Imagine, gaano karaming tao, gaano karaming oras, gaano karaming hirap ang inilaan para mabuo ang daang ito. Lighting up the town, looking brand new. Yung view deck. Patay. Libingan. Libingan. At dahil dito, mas naging konektado ang iba't ibang probinsya. Mas mabilis ang biyahe,
Mas madali ang kalakalan, mas accessible ang turismo, at mas maraming Pilipino ang makakadiskubre ng ganda ng Cordillera. Habang nagmamaneho ako rito, isa lang ang paulit-ulit kong naiisip. Napakaganda talaga ng Pilipinas. Minsan, akala natin kailangan pang pumunta sa ibang bansa. Pero kapag napunta ka sa ganitong klaseng lugar, may isip mo, meron pala tayo nito. At siguro, ito ay sa pinakamagandang reward ng pagta-travel. Hindi lang yung destination, kundi yung journey mismo. Every curve, may bagong postcard. Every mountain, may bagong kwento. And every valley, may panibagong dahilan para humanga. Ito na yung start ng Balbalasang. Ito na yung sinasabi mong may tourist spot. Anong pinaka-tourist spot dito? Yung ilog. Ilog. Pero pag pumasok ka sa barangay, yung dun sa school, na oldest school. Tsaka yung trekking talaga ang dinadayo ng mga ano dito. Mga mahilig mag-trek Nature na. ng mga foreigner. Kasi may mossy forest, lahat pinopromote yung mga DNR yung nagsasama sa kanila. Malayo ba yung lakaran pag nag-trekking? Malayo. 3 to 5 hours. Ay, sobra. Diyan may waiting shed dyan. Yun yung overlooking dun sa may picnic ground nila ng mga tourists. Dito? Yan. Mag-view ka dun sa may ano. I-update natin. Now Protected Landscape Tourist Center. Welcome to Barangay Balbalasang. View deck. So dito makikita daw natin yung village. Tingnan natin. Yun yung community, tapos may river. May mga biyahe kasi na hindi kailangan ng maraming tourist spots. Ang mismong kalsada, siya na yung attraction. Napansin nyo ba? Ang tahimik. Walang traffic. Walang busina. Hangin lang. Bundok at tunog ng makina. Sometimes, ito lang talaga ang kailangan natin. To disconnect from the noise and reconnect with nature. Habang papalapit ako sa Abra, lalo kong nare-realize ibang klase talaga ang Cordillera, ang Kalinga. Hindi lang ito tungkol sa mataas na bundok. Hindi lang ito tungkol sa famous tourist spots. It's about the feeling, the peaceful roads, the fresh air, the genuine people, the culture, and the landscapes that make you feel so small, yet so alive. Kung may isa akong natutunan sa biyahe na to, it is this. Sometimes, best destinations are the roads in between. Hindi lahat ng unforgettable memories nangyayari sa tourist spots. Minsan, nangyayari sila habang nasa biyahe ka. Kung nagustuhan niyo ang episode na ito, marami pa tayong iikot sa buong Pilipinas. Kaya don't forget to subscribe sa Jim Travels. Dahil hindi lang tayo naghahanap ng magagandang tanawin. Sama-sama nating ipakita ang ganda ng ating bansa at sinusuportahan ang ating mga lokal na komunidad. At kung rider ka man o four-wheel traveler, tandaan natin na bawat biyahe ay may pagkakataong makatulong sa turismo. Support local restaurants, support local products, support local guides, support local communities. Because every kilometer we travel,
helps tell the story of the Philippines. This Jim travels, proudly supporting the advocacy of the Philippine motorcycle tourism, where every ride becomes a journey that promotes our country, supports local livelihoods, and inspires more Filipinos to explore the beauty of our own backyard. Maraming salamat, and I'll see you on the next adventure. Kung gusto mong makasama sa mga susunod nating road trips, makatuklas ng mga hidden destinations at maranasan ng mga kwentong hindi mo makikita sa ordinaryong travel guide, follow Jim Travels. Dahil dito, the journey is never about the destination. Every kilometer has a story waiting to be discovered. See you on our next adventure.